Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na Lacson na may witness. Nako, bumaliktad lahat sa Senado. Ayan mga kababayan, Lacson may pasabog. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin ito. Isang sikat na artista mga kababayan nagpasaring sa mga kawatan sa gobyerno. Ito po mga kababayan, Yan po, si Dennis Trillo. Ano po ang sabi dito? Dan na po magbayad ng tax nung isang araw. Pwede nyo nang nakawin ulit. Aray ko po. Para po sa isang presidente, no? Kung ako ang presidente tapos may magsasalita ng ganito, talagang masasaktan ako. Bakit? Biruin mo yung taxpayer na mismo ang nagsasabi na, nakawin nyo na, nagbayad na ako eh. Diba? Dennis Trillo may patama sa mga magnanakaw ng buwis sa mga buhaya sa ating gobyerno. Diba? Magano na daw kayo, magnakaw na ulit kayo, mga hinayupak. Anyway, ano po ang masasabi nyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at eto. Senator Ping Lacson, sabi po dito sa balita sa Abante News Online, kung maging Blue Ribbon Chair uli, Ping Lacson may important witness versus flood control scandal. Ayan mga kaubayan. Sabi po dito ni Lacson, if elected again as Blue Ribbon Chairman on November 10, our hearing will be resumed on November 14 to help speed up the filing of airtight cases against some politicians. Nako, magkakaso na daw sila. DPWH officials and errand contractors. We will be invite among others a very important witness. Ako, kinakabahan ako dito sa very important witness na ito. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit kinakabahan ako. And retired Sergeant Orly Gutesa to shed more light on his sinumpaang salaysay. Ayan mga kababayan. Ito bakit ako kinakabahan dito sa important witness na ito? Kasi mga kababayan, sa ICI, meron din po silang important witness, Posibleng gawing state witness at walang iba kundi si Martin Romualdez. Sana naman po mali tayo ng iniisip dito kay Lacson. Baka mamaya ay si Romualdez din ang important witness na ito. Magkakagulo ang Senado kapag nangyari yan. Sapagkat hindi papayag, I think lang naman hindi po papayag ang minority bloc, na maging witness, state witness itong si Romualdez, di ba? Ako kinakabahan lang ako mga kabayan pero sana hindi mangyari yung iniisip natin. Kung kayo po mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po mga kabayan. Eto pa, pasadahan din po natin to. Pangulong Marcos nagtaka kung bakit 22 lamang ang pinaipatayong classroom ngayong taon. Ito na yung sinasabi niya. Bakit nagkaganito ang bansa natin? 'Di ba? Paraging patanong ang nito mga birada, no? Nagtaka kung bakit 22 lamang ang naipatayong classroom ngayong taon. Bakit ka naman magtataka? Wala bang nagre-report sa iyo? Wala ka bang intelligence fund? Gamitin mo naman, nakakahiya, 'di ba? Presidente na walang alam.
nagtataka eh. Once you are nagtaka, no? Isa lang pong ibig sabihin yan, wala kang alam. Hindi mo alam yung nangyari because you don't know anything. Diba? Sa isang pahayag, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pinapaigtingan na ni President Marcos, pinapatingnan na ni Marcos kay Department of Public Works and Highways, Vince Dizon, kung bakit ganoon ang nangyari. Aray ko po. Bakit wala kayong alam, no? Presidenting walang alam sa nangyayari sa kanyang administrasyon. Naloko na, mga kababayan. Is this a sign? No? Have a good leadership? I think this is not a sign, no? Have a good leadership. Because every time na magkakaroon po ng issue, sa administrasyon mo, you always don't know. Diba? Hindi mo palaging alam kung anong nangyayari. At palagi kang nagtataka bakit nangyayari ang mga ganitong bagay. No? In the very first place, mga kaubayan, dapat naman po, no? Alam ng presidente yan. No? Yung taong bayan nga, alam siguro kung bakit nagkakaganito ang bansa natin eh. Diba? Dahil sa mga kurapa na mga opisyal ng ating gobyerno, di ba? Na tinotolerate, no, ng administrasyong ito. Yun po ang totoo, mga kabayan. Wag na po tayong magmaang-maangan pa, okay? Ito pa, mga kabayan, pasadahan din po natin to. Sabi po dito, magkakaroon ng internet lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas by the end of the year. Ayon po yan kay President Bongbong Marcos Jr. Nako, sabi naman po ni Bob Rances, stop with the pathetic promises, BBM. You think grand speeches make you relevant? You're promising internet when 99% of the classroom due to this year don't even exist yet. Oo nga eh. Maybe finish the walls first before connecting the Wi-Fi. Alright. Totoo naman eh. No? Paano mo malalagyan, no, ang mga paaralan ng internet kung mismong paaralan ay hindi nyo pa naipapatayo? At saka, mga kababayan, no, sa mga existing na mga paaralan, no, lalo na sa mga city high, okay? City high school. Meron po silang internet eh, kaso may tinatawag na voucher. No, binabayaran po nila ng 10 piso yung voucher, then makakakonect na po sila sa Wi-Fi. Ibig sabihin, mga kabayan, it is not free. It is not free. Binabayaran po ng mga estudyante. I don't know how long it is, but based on my gathered information, no? 10 piso. Dito sa amin, 10 piso bawat voucher, mga kababayan. So, dyan sa inyo, magkano ba? Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan? At i-comment nyo na lang. Eto pa. Last po natin pag-uusapan, napaka-importante lang, kaya isingit na po natin. Eto. Juan Ponce Enrile, Janet Napoles, Gigi Reyes, absuelto sa mahigit 172 million PDAF scam. Ayan. Absuelto na. Si Enrile, ano to eh? Presidential advisor po ito si Enrile. That's why maybe they concluded na, teka lang, ombudsman na si Buying. Okay? Wala na yan. Pinawalang sala ng Sandigang Bayan sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff na si Jessica J.J. Reyes at ang negosyanteng si Janet Napoles sa 15 kaso ng graft kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 172 million Priority Development Assistance Fund or PDAF. Ayan, mga kababayan. Wala na, cleared na. Okay, cleared na po sila. Wala tayong magagawa dyan. Ganun talaga. Pag ikaw ay magnanakaw sa panahon ngayon, you will be free, no?
Pero pag ikaw ay matino, you will be jailed, mga kababayan. Ano ba yan? Grabe ang mga nangyari sa ating bansa. Ito na mga kababayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang nakakagimbal na balita na trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Huwag kang feeling untouchable dahil hindi sa lahat ng panahon mananatili ka dyan sa iyong pwesto, at tandaan mo na kung anumang kapangyarihan ang meron ka ngayon ay may hangganan. Ito nga ang matinding sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos na tila basagin na ang kanyang katahimikan at tila bumaligtad na si Senate Temporary Ping Lacson dahil tila sinampal nga nito ng katotohanan at kahihiyan ang liderato ngayon ng Senado ng pinamumunuan ni Senator Vicente Tito Sotto matapos ang umaning ginawa nitong di kaaya-ayang galawan sa Senado na tila ba minamalitan niya nito ang kakayahan ng mga kapwa niya senador, lalong-lalo na sa hanay ng minority bloc na si Senator Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Rodante Marcoleta at dating Senate President na si Chis Escudero. Gaano nga kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Bagong Senate Pro Tempore Senator Ping Lacson tila harapang sinuplak at sinampal ng katotohanan sa harap ng media itong si Senator Tito Sotto matapos ang ginawa nitong pagtrato sa ilang miyembro ng minority bloc dahil tila sunod-sunuran na lamang aniya ito sa lahat ng utos ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. Ayon pa nga sa balita, kumanda kayo sa pagbabalik ni Ping. Mariing ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na handa siyang harapin ang anumang magiging bunga ng kaniyang mga hakbang kung siya ay muling uupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung ako'y muling mahalal bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee, dapat tayong maging handa sa anumang kahinatnan ng aking mga aksyon at desisyon. Kasunod ito ng mungkahi ni Senate President Tito Sotto na ibalik si Lacson sa naturang posisyon, bagay na nagbunsod ng tensyon sa hanay ng Senate Majority Bloc kung saan ilang senador umano ang nagbabalak na humiwalay dahil sa pagtutol ng estilo ng investigasyon ni Lacson. Matatandaang nagbitiw si Lacson sa pwesto dahil sa kawalan ng tiwala at suporta mula sa kaniyang mga kasamahan kaugnay ng direksyon ng kaniyang mga investigasyon. Senator Ping Lacson may nakikitang epekto sa Senate leadership kung sakaling bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagbabala si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na maaaring magkaroon ng konsekwense sa pamunuan ng Senado sakaling bumalik siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, nakausap na niya si Senate President Vicente Tito Sotto tungkol dito at handa umano dapat si Sotto sa posibilidad na mawalan ng ilang miyembro ng majority bloc. Para sa buo pang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito po, pag-usapan natin yung tungkol naman dito. Sabi ko nga, di ba? Uulitin natin. Another example na nilalayo na nila doon sa mastermind. And they are in desperation mode. Ito po. Ako, tingin ko si Senator Lacson, 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Marami pang hindi nauungkat. At kung ito'y makakatulong, at tingin niya siguro, mas makakatulong ito sa ICI at doon sa Ombudsman. Ito kaya nangyari. Di ba si Lacson, sinabi niya hindi na siya babalik. Kahit anong pilit, hindi na siya babalik na Blue Ribbon. Ngayon, sabi ni Tito Sotto, 100% babalik yan si Lacson. Alam niyo kung bakit? Walang gusto. Alam niyo kasi ang Blue Ribbon Chairman, yan po ay parang sa isang politiko, ay isang death sentence politically. Kasi ang makakalaban mo talaga dyan, ang makakabangga mo talaga dyan, ay talagang matataas na tao. So, walang gustong kumuha sa majority ng Blue Ribbon Chairman. Ayaw naman nilang ipasa sa minority. Kayang-kaya po ni Chis Escudero yan, ni Marcoleta yan, ni Cayetano yan, matitinding abogado. Kaya lang ayaw nilang mapunta ron. So, kailangan makabalik si Ping Lacson. Dahil ito na nasa bingit na tayo na madidiscover yung mastermind.
So kailangan bumalik tong noontime show sa Senado para may pangligaw na naman. Eh walang gusto sa majority kung hindi si Lacson. Siya lang ang po pwede. So again, this act na pagbalik ni Ping Lacson na sinabi na niya na ayaw niya na hindi na siya babalik, eh babalik ulit. This is a desperation coming, in my opinion, coming from the mastermind. Tingnan ninyo kung babalik si Lacson. Eto lang eh. Eto lang. So, para kumbaga mga kabayan, kinumpasan na naman si Senator Ping Lacson para gumawa ng drama dyan po sa Senado. Wala na ba silang ibang maipapalit dyan, mailalagay sa Blue Ribbon Committee, maliban po sa mga taong sila na ang namuno dati, di ba? Tapos siya pa ang voluntary na nag-resign. Hindi naman siya pina-resign mga kabayan. Siya ang voluntary na nag-resign dyan po sa Blue Ribbon Committee. Tapos ngayon, magbabalik mga kabayan. Ano kayang mangyayari sa Blue Ribbon Committee kung magbabalik si Lacson? Ayan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. Maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.